We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Ang Church of Philadelphia, although mangarano ng ina nga lugar, pero ang mga Kristohanon dira, pigado katama. And bangod kay pigado sila, gamay pagid ang mga Kristohanon sa sina nga lugar. And sila, bilang Kristohanon, ostracize sila sa ilang mga palibot. Kay te mga manggaranon, kag sila nagasimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Ginambal man diri sa pulong sa Ginoo sa may verse number 8, For thou hast a little strength. Gamay lang ilang nga puwersa. Hindi sila kasarang kung i-compare mo sa church nga dalagko nga iya sang kalibutan. Gani subong pagkatun-an naton ang Church of Philadelphia nga ginatawag kag kilala sa ginatawag nga the faithful church. Gamay sila, pigado, pero ang Dios mismo nagadeklarar nga ining mga Kristohanon sa sininga Church of Philadelphia is a faithful church. Now, ano diri nga ma-learn naton sa Church of Philadelphia kag paano sila gintawag sang Dios nga faithful? Ano ang ila ginapanghimo nga qualify sila nga mangin faithful nga church? Number 1, they preserve the truth of the gospel. When you say preserve, it means gintipigan nila nga hindi maimpunan kag hindi ma-contaminate sang philosophy halin sa kalibutan ang kaputli sang pulong sang Dios and teachings ni Christ nga magguba sa ila nga pagtudlo. In Revelation chapter 3, ginhambal diri, Thou hast a little strength and hast kept my word. Bisan gamay lang kamo, bisan hindi kamo kusog, pero gintipigan ninyo ang akon nga pulong. Gintipigan ninyong akon ginapangtudlo. So they followed the teachings of Jesus and they defended against false doctrines and cultural compromise. Kulang taon naton sa may Matthew chapter 7, sang buhi pa ang Ginoo naton, nagpaandam na siya sa iya nga mga katawhan nga maghalong kamo sa mga false prophet which come to you in sheep's clothing. It means ang mga false prophets, kung lang taon naton sila, mga mabuot ina sila. Kag mga disinte lang taon. When you say sheep's clothing, it means bayo sang isa ka relihiyoso. Pwede gali nga isa ka taho, relihiyoso lang taon, mabuot, pero ang ginatudlo ya, hindi ginatudlo sang aton Ginoong Heso Kristo. And amoy nang ginapaandam ni Jesus sa iya nga mga katawhan hasta sa aton subong. Siling niya, magakadto sila nga may ara sang sheep's clothing, but inwardly, they are ravening wolves. Nagahalunhon sila nga lobo. Gin-explain man da sang Ginoo nga ravening wolves because even ang mga balo, ginakwaan nila sang palangabuhian. Ginakwaan nila sang kwarta. Mga taho nga pigado kag galuluoy, pero dara pa sila nagakuha sang ilang kalanon kag palangabuhian. Amo na sila ang mga false prophets which come to you in sheep's clothing. Now, ang aton nga Ginoo, nagtudlo siya about repentance. Nagtudlo man siya about forgiveness. Nagtudlo man siya about salvation and obedience. And ang aton nga Ginoo nagpaandam sa aton tanan nga kon magatudlo ang mga false prophets sang hindi parehos sang akon ginatudlo, hindi kamo dira magpati sa ila. Now in 1800s,
May ara isang taho, ngalan niya si Nelson Darby. Ginatawag ini siya nga the father of dispensationalism. Nag-ulhot ining doctrine of dispensationalism sang 1800s. Kung sa aton pa, sa time dipole, wala pa niya nag-ulhot. Ulihin na lang niya nga doktrina. Kag amo ini siya ang taho nga nag-umpisa sang dispensationalism. Lain ang amuni nga panahon, lain ang amuni, lain ang kaluwasan sa amuni, kag lain man ang kaluwasan sa palaabuton. But kung lang tawo naton ang tudlo halin kay Moses until kay Christ, pakadto kay Paul, pakadto sa mga apostles, isa lang ginatudlo nga kaluwasan. It's true faith in Christ Jesus. Si Nelson Darby, isa ini siya ka clergyman and halin ini siya sa Anglican nga church. When you say Anglican church, isa ina siya sang church sang Roman Catholic or Catholic nga nagsipak. Kay ang hari nga na, ang ginhalinan sang Anglican church, ang hari nga nagtukod sa pag-o nga church nga na, gusto ya makapangasawa sang damo. Kung dira siya nga church, sawayon siya sang nagatudlo nga pare, nga sala ang ginahimo ya. So, ginahimo siya nga king, nagpatukod siya sang Church of Anglican para makapagusto siya pangasawa. And bangod kay siya ina nagtukod, sino ang magasaway sa iya nga ginahimo? And then, si Nelson Darby, isa ina siya ka Calvinist. Ang iya pagtuo halin sa Calvinism or kay John Calvin nga nagatudlo sang doctrine of predestination. Ina bala nga hindi mo na kinahanglan magtuo kay Jesus kay kung ginpili ikaw sang Ginoo nga maluwas, bisan magtalikod ka sa iya kag hindi ka magdumdum sa iya, luwas ka gid. And amo man nga doctrine nga nagatudlo sa aton nga hindi na ta kinahanglan mag-spread sang good news, sang gospel, kay kabalo na ang Dios kag nagpili na siya kung sino maluwas. While ang Bible nagsiling, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Now, manotice naton sa dispensationalism, nagalain-lain ang ilang nga tudlo. Una-una, kay John William Tyndale, nagtudlo siya nga may tatlo ka dispensationalism. Times ang patriarchs, amo inahalin kay Adam pakadto kay Moses. Ikaduwa nga naman nga dispensation, amo ang mga Jewish from Moses to Christ. And ang ikatatlo, amo ang mga Christians. Si Darby naman nagtudlo nga may 7 ka dispensations. Innocence, conscience, human government, and time of promise, time of law, time of grace, and millennial kingdom. Now, kung tunan naton ini, kanami sinisang pagtudlo. But kung butangan mo dira sang kaluwasan nga, ining time of innocence, lain ini ila kaluwasan. Ang time of conscience, lain man. Ang time of grace, lain man. So, hindi na siya magsililanto karon, makita na naton karon. And then, ari naman ang mga Mormons, amo si Joseph Smith. May ara man sila sang 7 dispensations do pari-pariho kay Darby. Pero iya nga dispensations, si Adam, si Enoch, si Noah, Abraham, Mosaic, Meridian, and fullness of time. And then may ara man nga nagtudlo nga may 8 dispensations. So, hindi magsilinanto. Karon sa ilang nga times, ang 1800s, well-known ang preacher nga amo si Charles Spurgeon. Known ini si Spurgeon nga the Prince of Preacher. Kabalo ka mo no ginhimo ni Spurgeon, gintira niya si Nelson Darby nga hindi insakto ang iya ginapanghambal. And then hindi lang si Spurgeon, amo man ang ini nga tawo nga si James Grant
Nagsulat siya kag naghambal nga hindi na intsakto ang mga ginapanghambal ni Nelson Darby kag ang iya ginatudlo. And then ang isa pagid nga kilala nga tawo that time amo si George Mueller. Isa ini siya ka evangelist and missionary nga may ara sang dako-dako nga ano gani tawag mo na orphanage. Nag-take care sa mga kabataan nga mga ilo. Siling ni, ibasahon ko sa inyo, siling ni George Mueller, I am a constant reader of the Bible, and I soon found that what I was taught to believe did not always agree with what the Bible said. Ginatumod niya si Nelson Darby. I came to see that I must either part company with John Darby or my precious Bible. Sila nga, nagpili ako kung sino ang bulagan ko, si Darby o kung ang pulong sang Diyos. And choose to cling to my Bible and part from my Darby or Mr. Darby. Truth about the Lord's return, faming muna yung mga source ang may parenthesis. So siling niya, hindi ko mag-upod kay Darby, kay gusto ko mag-upod kag magtuo sa pulong sang Dios nga kamatuoran. Na kulang tahon mo halin sa sugod-sugod sang time sang fall of man in Genesis chapter 3. Sa nakasala si Adan kag si Eva, ginatudlo na sa sugod-sugod nga si Jesus mapatay kag magabayad sang aton nga sala. Siling sang Genesis 3:15, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. Now take note, sino ini naghambal? Sang Genesis 3:15. Ang Dios, siya ang naghambal kay Adan kag kay Eva. Siling sang Dios, himo ako sang kaawayon sa imo nga babahe kag sa seed sang manog. God said, her seed. But silingon, waay labot, similya sang lalaki. So ang but silingon diri sang Dios sa Genesis 3:15, ang babahe magabusong nga wala gintandog sang lalaki. Because her seed, similya lang ka babae. Kag imposible nga ang babae magabusong nga wala gintandog sang lalaki. Kag amuna natabo kay Mary. Nagbusong siya. Kag nagbata siya kay Jesus nga virgin birth. And then may sugpon. Siling sang Dios, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ano ning iabot silingon? Nga si Jesus, inang seed of the woman, mapatay sa cross. Mabuka ang tiil sang aton nga Ginoo, pero buko niya man ang ulo ni Satanas. So sa sugod-sugod, pinakaunang nga libro sang Bible, nagasugid na sang virgin birth, kag kamatayon sang aton Ginoong Hesukristo nga among Lamb of God. Si Jesus naghambal sa may Luke 18 verse 31. Then he took unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem. Gina-explain niya ni sa iya nga mga disciples. Kag ginhambal niya, all things that are written in the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles. Gin-explain ni Jesus, ginsulat na ini sa mga propeta. Kagdugay na nga ang anak sang Dios pagadalon sa mga hintil and shall be mocked and spitefully entreated and spitted on, and they shall scourge him and put him to death. And the third day he shall
rise again. Now, sino ini nagsulat? Ginhambal ni Jesus, pero dugay na ginsulat. 100 years, wala pa siya nag-abot. 1,000 years, wala pa siya nag-abot. Ginsulat na. Nga amoy ning matabo sa iya. Pero in verse number 34, they understood none of these things. Hindi kaintindi ang mga disipulo niya nga ginahambalan niya sini. And the saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Pero dugay na nigin panghambal. Nga amo ining matabo sa Messiah, sa manluluwas sang kalibutan. And then si Apostle Paul, sang tion ni Paul nga siya na nagawali, ginpriso siya sa may Rome. In Acts chapter 28, sa iyang lodging place, may nagkaladto nga mga tao kag namati sa iya tudlo. Ano gintudlo ni Paul? Siling diri. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded. Anong gintudlo niya? Anong gin-expound niya? And testified the kingdom of God. Ano pagid? Persuading them concerning Jesus, kung anong gintudlo ni Jesus, amo man ang iya gintudlo. Ano pagid ang iya gintudlo? Both out of the law of Moses and of the prophets, from morning till evening. So kung lang tawon mo, ang gintudlo sang una sa mga prophets, ang gintudlo ni Jesus, kag ang gintudlo ni Paul, palarihos. That is why, sa may 1 Corinthians 15, nga amoy ning ginakilala sang madamo, nga amugid ni ang gospel. Lantawon ta, kung diin ini naghalin. Because some people say nga ang gospel subong lain compare sang una kag compare sa palaabuton. Lain niya subong. Lantawa ang ginambal ni Paul sa may 1 Corinthians 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Anong gospel? Good news, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. By which also ye are saved. Ining gospel nga ginwali ni Paul, naluwas ang mga tao. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. Verse number 3. Ano ining gospel? Sila nga, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Sino ini nagtudlo? Nga si Kristo mapatay sa aton nga sala. Di bala digtugi na sa may Genesis chapter 3? That is why ang sugpon, according to the Scriptures. Hindi ni bag-o. Dugay na ni. Ginhambal. Verse 4. And that he was buried, and that he rose again, mabanhaw siya sa ikatatlo nga adlaw, sino naghambal. Kag sino, kag ano ang ginbasihan ni Paul sa sini nga gospel. Again, ginambalya, according to the Scriptures. When he say according to the Scriptures, sinulatan ini sang una pa. Therefore, ang ginbasihan ni Paul nga gospel, nga ginuwali ya sa iya nga time, amo man to ang ginpanghambal sa mga propeta kag ginhambal ni Jesus. In 2 Timothy chapter 3, verse number 15, so medyo bear with me, kay medyo informative ini ang aton una nga punto. Siling diri sang 2 Timothy 3:15, and that from a child, ginsulat ini ni Paul, kaginhatagya kay Timothy, kaginpanumdom kay Timothy nga Timothy, halin pa nga ikaw bata, thou hast known the Holy Scriptures. Now imagine, si Paul nagasulat sang letter kay Timothy. Wala pa to New Testament that time. Mangkuton ko kamo, sang ginhambal ni Paul nga nahibaluan mo ang Holy Scriptures,
Ano ang gina-refer ni Paul? Is it Old Testament or New Testament? Old Testament, because wala pa gani New Testament. Kung subong, we consider nga Old ina and New Testament because we have the New Testament. Pero sa ilang time, wala pa to ang New Testament. So nag-refer si Paul sa Old Testament. Kaya kung balikan mo ang Greek word niya, ang Holy Scripture, ang Greek word niya is Tanakh. Means Old Testament. So kung ibutang naton, iswitch naton ang meaning, and that from a child, Timothy, there was known the Old Testament. There was known sang ginsulat sa mga propeta. Ano kuno ang ginsulat sa propeta? Amo ina ang makabulig sa imo, kag maka-able sa imo, nga mangin maalam sa kaluwasan. So, ang Old Testament, ang sinulatan sang prophets, sang una pa, sarang nagali magtudlo sa tao, paano maluwas. And then, may sugpon pagid, which are able to make the wise unto salvation, kag ano ang kaluwasan nila sang una, hasta subong, hasta sa time ni Timothy. It's through faith, which is in Christ Jesus. Mas mangkot ka mo, Pastor, paano, Pastor? Si Moses, paano siya mag-faith kay Christ Jesus, kay wala pa tuya si Christ Jesus that time? Nag-gets nyo akong pamangkot? Paano siya magtuo kay Christ Jesus, kay si Moses, una na taho, sang sakay Jesus? Naintindihan naton? Same lang na sa aton subong. Kita subong nagtuo kay Christ Jesus, pero wala man kita nakaabot, kag wala ta man nakita nga ginlansang si Jesus. Doon mo ni balangwa niya, si Jesus diri subong ginlansang, okay? Ari ang cross. Diri si Jesus ginlansang sa cross. Ari kita diri subong nagabalikid sang iya ginhimo nga pagpalansang sa cross. Si Moses kag ang mga prophets nagatulok forward sang pagpalansang ni Jesus sa cross. So sila naga-faith kay Christ Jesus nga wala iya pamahimo, kitaya naga-look back through faith which is in Christ Jesus nga nahimo iya na ang aton kaluwasan. Nagets naton? So tanan nga mga taho, ang kaluwasan sa tanan nga ages same lang, hindi lain-lain. Kag amo inang ginatudlo ni John Darby nga ang kaluwasan galain-lain sa nagakalain-lain nga ages, which is wrong. Kag kung manotice nimo man sa tanan nga relihiyon, paminsarabla, kag binagbinaga sa tanan nga relihiyon sa bilog nga kalibutan, isa lang gid ang pinaka-unique nga salvation. Amo ang teaching ni Christ. Makadto ikaw sa Muslim, sa Hinduism, sa lain-lain nga mga relihiyon, or even diri sa Pilipinas. Kung sisaon mo kung paano sila maluwas, ang ilang kaluwasan, it's faith plus works. Sa teaching ni Jesus, kag teaching sa Bible, anong kaluwasan? Is true faith, which is in Christ Jesus, plus nothing. Amo lang gina ang kaluwasan ta. Magtuo kay Kristo Jesus, wala dugang sang maayo nga buhat. That's why unique ang Christianity. Kag siling sang pulong sa Ginoo, kinanglan naton ini i-preserve. Kag amo ini ginhimo sang Church of Philadelphia, they preserve the truth of gospel. Sound check. So paano naton ma-preserve ang truth of the gospel? Siling sang Acts 1:8. Siling ni Jesus, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me
in Jerusalem, in Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ano ang basang Ginoo? Ye shall be witnesses. Para hindi madula ang gospel, ang truth of the gospel, ang mga tao nga nakahibalo sang truth of the gospel, kinanglan nila isugid ini. Kinanglan nila ipasa ini to preserve the truth of the gospel. Kay karon kung kita nakabalo, wala taman ginasugid, wala taman ginapamalita, hindi ini ma-preserve. Malipas ang madugay nga panahon, malimtan ang ginhimo nga kaluwasan sang aton Ginoong Hesukristo. In Matthew chapter 28 verse 19, ang Ginoo nagsiling, "Go ye therefore and teach all nations." Ginambal sang Ginoo nga itudlo nyo ini sa bilog nga kalibutan. Ining ginhimo ko, ining gospel, ining kaluwasan para sa tanan nga mga katawhan, itudlo nyo ini. Ang Greek word sang word nga teach is mathaituo, means to make disciple. And matuod, ang Church of Philadelphia, gamay lang sila, pero nag-make sila disciple and nagtudlo sila sang truth of the gospel sa ilang pamilya. May duwa ka bagay ako na dumduman kung paano naton ma-preserve ang gospel. Number one, amo na ginatudlo, spread na to ng gospel. Ikaduha, kung budlayan kita mag-spread sang gospel, damuon mo bata mo. Pamata kita magpamata. Kag sila ang tudluan naton sa matudtuod nga gospel. Kumbaga, kung hindi ka kabalo mag-soul winning, diri ka sa soul making. Para pagdamo ang mga taho nga nakaibalo sang kamatuoran sang maayo nga balita. Ikaduha, nga nangin faithful ang Church of Philadelphia because they professed the name of Jesus. Magambal ikaw sang word nga profess, wala ina ginahambal nga, hindi na butsilingon nga gina-proclaim mo lang or ginasugid mo lang. To profess means you publicly claim to practice it. Ginahambal mo, kag ginakabuhi mo na adlaw-adlaw. Example, mambal kita be, a medical professional. Ano yung iabot sa lingon? When you say a medical professional, it means a medical practitioner or a medical expert. Kung professional ikaw, ang bot silingon sa imo, expert ikaw sa imo nga ginahimo. So when you say, you profess the name of Jesus, adlaw-adlaw mo na ginakabuhi kung anong ginatudlo ni Jesus sa aton nga kabuhi. So they live a life being a true Christian. They did not blend with the world's culture. Kung ano tong gintudlo ni Jesus, amo lang to yang ila. Siling diri, and has not denied my name. Wala ninyo ginpanginwala ang akon nga ngalan. Subot silingon, ang isa ka taho nga wala nagapanginwala sa ngalan ni Jesus, but silingon ginakabuhi, yan na ang ginatudlo ni Jesus. Compare mo sa isa ka taho nga naghambal ng Kristohanon siya, pero lain ang iya ginakabuhi sa matagal-adlaw nga tanan. Ginadinaya ang ngalan sang Ginoo mag-amo sina. Si Apostle Paul nagwali sa may Rome in Acts chapter 11 in verse number 25. Siling diri, they departed Barnabas to Tarsus and for to seek Saul. Si Barnabas, nagpangita siya kay Saul, nga amo na siya subong si Paul. And then verse number 26, and when he had found him, sa nasapuan niya si Paul, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church. So nakitanay sila, nagkadto dito sila sa may Antioch,
and nag-assemble sila, nagtipon sila sa may church, and they taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Ang Christian gali nga word, wala na naghalin sa mga Kristohanon mismo. Ang history sa pagiging Christian, ang iban nga mga taho, it means ang mga unbeliever, amo ina ang nagbansag sa mga sumulunod ni Kristo, ay sila na, mga Christians na sila. Sila ang nagpangalan sa mga followers ni Christ nga Christians. Why? Because ang mga followers ni Christ, they talk like Christ, they think like Christ, they move like Christ, they live like Christ, they love like Christ. Makita sa mga unbeliever, nga kung mga buhi sila maghulag, do parehas gini kay Jesus ang ilang kabuhi. That is why ginbansagad sila, Christians na sila. Sila na, Christian na sila. Subong na malang nag-uso sa aton nga, bisan do demonyo imo kabuhi, maklaim ka, Christian man ko. Piulain siyang unang Christian. Ginakabuhi, ginila ang pagiging Kristohanon. That is why si Paul nagsiling sa may Philippians, for to me to live is Christ, and to die is gain. Amo ina ang tutuod nga Christian. Ginakabuhi iya si Kristo. Wala iya lang ginhambal. Ginakabuhi iya. Ini ba lang aton nga pungsod Pilipinas? Ginabansagan ini kagkilala nga the only Christian nation in the Far East. Amo lang gid ini kuno ang Kristohanon nga nasyon sa Far East Asia. Nantuwa ba lang tupad sang pungsod Pilipinas, China. Ano ang relihiyon sang China? Buddhism. Myanmar, hindi man ni Christian. Laos, Thailand, Vietnam, Cambodia, Brunei, Malaysia, Singapore, Indonesia, Papua New Guinea, East Timor. Wala Christian. Kag ginabansagan, Pilipinas, Christian nation, the Far East. Pero lang tawa bala ang aton pungsod subong. Sang nagdigad lang, ginreport atong isa ka tumboy, ginkastigo ya ang bata sa ang iyang partner na babae nga pila ka tuig, 2 ka tuig. Ginalasak ya ang ulo, ginalasak ya ang tiyan. Siling ko grabe na ning may nagatiruhay, tubangay, tupadbalay gatiniruhay sila. And then ang aton nga gobyerno, amo mismo nag-oppress sa aton nga mga katawhan. So paano ina nga mangin Christian nation in the Far East? Philippines is only a religious nation, not a Christian nation. Relihiyoso lang kita ya, hindi kita Kristohanon. And our life should be the best exhibit that we are truly born again. If your life is not transformed by Christ, you don't have Jesus. All you have is religion. Kung gasimba lang ta, kay mambalta, adra lang ko masimba kay convenience sa akong lapit sa among balay. Adra lang ko masimba kay arad ang mga friends ko. Adra lang ko masimba kay lipot lang wali ni Pastor Da. Adra lang ko masimba kay do ka sadya dira. Adra lang ko masimba lang ko kay para makasimba ko Domingo. All you have is religion. Kung wala yan nagbago aton kabuhi, kag nagkaangay ni Kristo, all you have is religion. Wala tayo aton Jesus sa aton nga kabuhi. In Matthew 10, verse number 32 and 33, siling ni Jesus, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Kung ginakabuhi ko nila sa atubangan sa mga taho, siya man hindi ko pag-ipanginwala sa tubangan sang akon amay digto sa langit. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Ang ikatatlo,
nga anangin faithful ining Church of Philadelphia because they patiently endured persecution. Ginagwanta nila ang pagpersigar kag kabudlayan sa pagiging Kristohanon that time. Kung Kristohanon ikaw that time, ekspektaron mo nga may ara persecution or even death ang paabuton sang isa ka anak sang Dios. And kulang taon naton subong magambal ikaw Christian, kadamo kita sang rason. Bisan magkadto sa church, di ko na magsimba kay mo grabe init subong. Di lang ka na magsimba kay insindihan man na sang Ginoo nag-ulan no, naggalom. Do lain ang kun matsyag. Sa ilaya ang pagiging Kristohanon kamatayon. Pero wala nila gin-deny. They patiently endured persecution. Siling diri sa may verse 10, because thou hast kept my word of my patience. Kung sa iban pa nga translation, since you have kept or guarded my command to endure patiently, I will also guard you in the time of temptation, in the time of your testings. Ang silingon diri sang pulong sa Ginoo, bangod kay nag-agwanta kamo tuman sang akon nga mga mando, tipigan ko man ang inyo nga kabuhi. Si Apostle Paul in 2 Timothy chapter 3 verse number 12 nagsiling, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Sigurado gid nga ang mga nagakabuhi Dios nun magaantos gid kag magabatas sang pagpersigar. Apostle Peter also said in 1 Peter chapter 3 verse number 14, but and if ye suffer for righteousness sake, kung nag-antos kamo bangod kay nangin matarong kamo or nagkabuhi kamo matarong, ano ang bal ni Peter? Happy are ye. Dapat mangin malipayon kamo. And be not afraid of their terror, neither be troubled. Verse 16, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, kung gina-persecute kamo sang iban nga mga taho, ginahimuan kamo nila istorya, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Ang ginambal diri ni Pedro, nga siling niya, kung nagaantos ikaw subong bangod kay naghimo ikaw maayo, dapat mangin malipayon kita. Kung nagaantos man kita subong bangod kay ginakontra kita sa mga tao sa gwa, kay naghimo kita sa maayo, dapat mangin malipayon man kita. Magpangasubo kita kung nagaantos kita sa aton nga mga sala. Kung sa aton malain nga ginpanghimo, pero kung sa mataro nga ginpanghimo, dapat kita mangin malipayon. Romans 12 verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves. Paano kita kuno mag-agwanta, magbatas sang persecution? Here's the application. Hindi magbalos. Mga pinalangga siling ni Paul, hindi niyo pagbalusan ang mga nagahimo sa inyo sang malain. Mangkot ko sa inyo, sino ang nagahimo sa inyo malain? Duway man, do bana ko man lang gahimo sa ko malain? Do asawa ko man lang gahimo sa ko malain? O, pwede man gyapon ma-apply. Avenge not yourselves. Hindi na pagbalusi. But rather give place unto wrath. Taga-ilugar ang kasingkal sang Dios. Kay ginsulat na ang pagtimalos iya sang Dios, siya magabalos siling sang Ginoo. Therefore,
Ari application man. Kung ang imo kaaway na gutom, pakaunon mo siya. That is why mga asawa, basik ibot ka mo, ginatagaan ka mo sudan, ginalutuan ka mo sang banan nyo, sang asawa nyo. Tingala ko, ginapuli ni Ma'am Adel, ginagaan niya ko sang panyaga. Oh, permi, sa sininga si Mana, mga katatlogid. Pag abot ya, may milk tea, may tart. Kaduwa yun na ginimo. Kagapon, gindalaan niya mang kupanyaga. Siguro kuntaya ko. Feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. So mabinag-binag yan. Nag-away kami, tapos ayo ang ginimo iya sa akon? Ano ni man? Ate, hindi na ko mangakig. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Siling ni Paul sa may 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with him. Kung ginaagwanta naton ang pag-persecute sa aton, kung gina-suffer naton ina, ano ang balang sang Ginoo? We shall also reign with him in his kingdom. So paano kita mag-suffer? Agwantahon, hindi magbalos. Sa nagligad nga si Mana, nag-fellowship kita to sa Balay Daiser. Nag-istoryahanay about si Brad Ray nagsiling, gainit gid ulo, dumduman mo to Brad, gainit gid ulo ko sang tupad ko balay nga nagabakal sa akon. Ang iya kwarta, pulo lang gid ka piso, tapos paghatag iya, ginambalayan ko nga 20. Kapilayan na ginimo sa akon, do matubuan ko sungay. Siling ko, Brad, 20 pesos lang na, mapapriso ka gid. And that's the time nga ipakita naton sa kalibutan nga nakita sang Dios. Di ba la? Kung 20 pesos mala na or pulo ka piso, nga ipabarangay tagid. Nga mapapriso kita or manapungol kita. Tagain na lang, samtang nagapadulong. Ari na lang ho, imo, hindi ka lang di magbakal. Para wala away. And then na-realize ko, nagaugtas mang ugali, sa taho sa likod namon balay, nga nagapanglaksam sang duta. Suling ko naglaygay ko kay Badray, ako nagaugtas ko, ati bayin na lang da. Kadamo problema sa barangay hall, madugang pata. Iya na lang na, sige, iya na lang na, bayda. Kag kon paminsaron, squatters malang taditanan. Why gitada sang kwaon. And if we deny him, ang bali Paul, kung ginadeny ta ang Ginoo, how do we deny Jesus? Ginadeny ta siya kung wala kita naga-suffer subong. Ginadeny ta siya kung nagabalos kita sa mga naga-persecute sa aton. And the Bible says, if we deny him, sa iya nga kingdom, he will also deny us. Madula ta aton reward. That is why sila ni Jesus sa may verse number 11, the same chapter, sa may chapter 3, behold, I come quickly. Hold that fast. Kapyuti sang maayo nga imo. Ang imo nga korona, kapyuti sa maayo. Ang imo nga reward, kapyuti sa maayo. That no man take thy crown. Paano madula? Paano mo mawasi ang imo nga crown, ang imo nga reward? Kung wala kita nagbatas sa subong nga mga tion sang persecution. Because the time na magbalos kita, nangin parehas na kita sa aton kaaway. Nadula ta na ang aton pagiging Christ-like. So madula taman ang aton nga reward pila ka adlaw. Philadelphia, the faithful church. Number 1, they preserve the truth of the gospel. Tandain ninyo mga utod ko. Hindi nyo pagpasugtan nga ang kaluwasan lain-lainon sang mga taho nga nagatudlo sa aton. Isa lang gid ang kaluwasan halin sang una, subong hasta sa palaabuton. Ikaduha, they professed the name of Jesus.
Ani katatlo, they patiently endured persecution. Nagbatas sila, nagagwanta sila sang pagpersigar sa ila. Though lacking in size and far from perfection, we follow our Savior with total devotion. We may not be mighty, we may not be grand, but firmly on Christ, the solid rock, we stand. Mga muyo kita, amay namon nga langit nun, ginatugyan namon sa imo ang amon nga mga tagipusoon, pangunahuna, even ang amon Ginoo nga mga emotions, sa tion nga may ara sang problema nga nag-arise, persecution, or even Ginoo affliction sa amon nga mga lawas. Kabay Ginoo dumdumon namon ang mensahe that if we suffer, we shall also reign with you. If we deny you, you will also deny us. Kung ikaw mag-aabot sa imo nga ginharian. Ginoo, tuluy kami nga mangin patient. Tuluy kami Ginoo nga mag-agwanta. Bisan Ginoo mabudlay. Kaya ang amon Ginoong Hesukristo nag-set sang best example nga bisan siya ginduplaan, bisan siya ginimuan istorya, bisan siya Ginoo ginsakit, ginubahan, ginlansang sa krus, wala nagbag-o ang iyang batasan. Palangga yaman gyapon ang mga tawo sa kalibutan. Kabay pa Ginoo sa amon nga mga anak nimo, sundo namon ang ginahambal kag ginatudlo nimo sa amon. Because kami ang mga matudtuod na mga anak sang Dios. Gani Ginoo, sa sunod nga mga semana sa amon nga kabuhi kag mga inadlaw, buligi kami sa pagatubang sa mga bag-o naman nga challenges. Nga hindi Ginoo madula ang amon pagiging Kristohanon kung abtan kami sa mga problema and hardship sa kabuhi. Kag ginatugyan namon tanan sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas. Amen and amen. We praise for